Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Napakaraming mga mainit na balita ngayon po. Kanina nag-press con yung ICI at in-announce yung resignation po ni Babe Singson as member of the Independent Commission for Infrastructure at pag-rekomendang kasuhan and case build-up sa ilang mga senador and other officials. Kasama si pinakakasuhan na si dating Senador Bong Revilla and case build-up po sa ilang mga incumbent and former senators. Tulad po ni former Senate President Chis Escudero, Mark Villar, dating Senador Nancy Binay at si Grace po. At malamang may iba pang mga senador na irerekomenda mga kababayan sa mga susunod na araw na kasuhan. Dahil po sa pagkasabit nila mga kababayan sa flood control scandal. O ngayon naman po, ang sabi ni Senator Ping Lacson, umaabot sa 180 billion daw may be lost to ghost flood control projects mula pa noong 2016. Sabi ko sa inyo. Kaya masyadong defensive po yung Duterte administration, yung mga kalyado ni Digong. Kasi nabuksan po ni Ping Lacson yung tinatawag na the can of worms. You see? Yan matindi. 180 billion. So sabi dito po sa balita ng GMA News Online, Lacson, chairman of the Senate Blue Ribbon Committee which has been investigating the anomalous flood control project, said the amount was based on 600 ghost flood control projects na identified so far. Ayun mga kababayan, napakarami. Yung inimbestiga mga kababayan ng Armed Forces at PNP, 256 yata yon. Maraming agencies ng ating gobyerno ang tinap para sa pag-iimbestiga mga kababayan. So dito natin naintindihan kung bakit kapag umuulan mga kababayan, lumulubog sa baha yung mga lungsod. Dahil sa napakarami na mga ghost flood control project. May na-discover na naman nga po si DPWH Secretary Vince Dizon po. Ito, uminit yung ulo niya ni Vince Dizon. Siargao Island po, inspection. Kasi pag ako uminit ang ulo dito. Ito nyo nangyari kay Kapakanan. Ito na mangyayari sa inyo. Hindi ako yung taong dapat tinuloko nyo. Kasi pag ako uminit ang ulo dito. Ito nyo nangyari kay Kapakanan. Ito na mangyayari sa inyo. Pag tinuloko nyo. What is really the reason? What is the reason? Why walang ito? Kung hindi nyo kung doon mo. Gusto malaman mo sila. Bakit wala nagtatrabaho ito? Well, walang nagtatrabaho po doon sa project. Ghost flood control project na naman po. Walang gumagawa. You see, sa Siargao po, Surigao del Norte, walang tigil po sa pag-iikot si Vince Dizon para i-check itong mga ghost flood control projects and substandard. Kaya na-discover po ni Lacson. The amount of 180 billion anya was based on 600 ghost flood control projects identified so far. Ang universe ng flood control projects mula 2016 hanggang to date nasa mga 30,000. So kung extrapolate natin easily, 6% kasi. Kung 10,000, nasa 600 ka nang mahigit. Sabi po ni Ping Lacson. Ganon katindi ang nakawan mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, tama yung sinabi ni Sara Diskaya. Pumaldo sila sa DPWH 2016, panahon talaga ni Digong. Kaya pilit na pinagtatakpan ni Bato de la Rosa na ngayon po nagtatago na. Ghost senator na rin siya mga kababayan. Kung may ghost flood control projects, mayroon tayo ngayon na ghost senator. You see, sumusweldo, kumukubra ng sweldo from the taxes of the Filipino people, hindi man po mag-attend ng sesyon. Lagi nang absent, di na nagpapakita. Kaya sabi po ni Tito Sen, kung may interesado niya na mag-file sa publiko ng ethics complaint
mag-file na niya kayo para pag-usapan sa Senado kung ano dapat na gawin. Kung kailangang i-suspend o expel na mga kababayan si Bato de la Rosa kasi wala namang pakinabang ang ating mga mamamayang Filipino. Nagtatago na siya. And it's just a matter of time. Pag lumabas yung warrant of arrest mula sa ICC, i-implement po sigurado ng ating gobyerno. Tulad ng ginawa po kay Digong, reunion sila ni Digong sa The Hague. Permanente na. Mga kababayan, tama pa? Kaya sabi ni Lacson, the 180 billion estimate niya only includes ghost projects and not yet the substandard ones. Matindi. Ghost flood control lang po. 180 billion yung estimate. Hindi pa kasama yung substandard, yung mga ampaw na malamang karamihan po nasira na, inanod na ng baha. Kung inanod na ng baha, ghost na rin, siyempre. Hindi na makita eh. He also admitted that the Senate Blue Ribbon Committee has so far only tackled minuscule portion of the flood control anomalies. Napakalit na parte lang niya. So sabi po ni Lacson, the committee is set to submit a partial report on the anomalous flood management project based on the information so far gathered during the previous hearings. The committee report is currently being crafted and may be sponsored in the Senate plenary after the conclusion of the ongoing debates on the proposed national budget for 2026 according to the committee chairman. So yun mga kababayan, ganun katindi ang pagsalaula sa pundo ng ating gobyerno. Hindi naman natin sinasabi na malinis yung present administration. Kasi yung nangyari po mga kababayan, nagsimula yung matinding korupsyon 2016, nagtuloy-tuloy siya until madiscover ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi umaasa siya, ang daming pinagawa na rin ng present administration ng mga flood control projects. Ayon, inahanap ng mga DDS, may ipinagmamalakian niya yung present administration na 5,500 plus na mga flood control projects. Bakit na niya bumabaha pa sa Metro Manila? Sa kakahanap ng mga DDS, siyempre, nakalata yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Naisip niya, o nga nagpaimbestiga siya. Ayon, dahil mas marami yung previous administration na pinagawa, dapat sana yung pagbabaha mga kababayan sa mga lungsod tulad ng Metro Manila, nabawasan na kasi yung previous administration po, 13,000 yung pinagawang flood control. Doon na nag-inspeksyon yung ating Pangulo, nagtanong-tanong, nagpaimbestiga. Comes now the zona, maya naman kayo. Yun pala ninanakaw ang bilyon-bilyon na pondo, mga kababayan. Kaya, nagpaimbestiga talaga nito ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya yung nanguna. Kasi unang-una, napapahiya siya. Napahiya dahil sa paghanap ng mga DDS. Yun, sumabog sa pagmumuka ng mga DDS yung paghanap nila sa flood control. Yan kasi. At ngayon po, maraming senador ang makukulong. Nirecommend na po yung pag-file ulit ng kaso laban kay Bong Revilla and case build-up kay Chis Escudero, kay Mark Villar, kay Nancy Binay, kay Grace po. Hindi ko maintindihan kung bakit wala doon. Hindi kasama si Joel Villanueva sa nabanggit. Siguro may kailangan pang tingnan before na mairekomenda mga kababayan ng ICI, mai-refer yung kaso sa Office of the Ombudsman. O ngayon, sabi ni Pulong Duterte, open daw siya sa ICI, open din daw siya sa investigasyon ng ICI into the Davao City flood control projects. Aber nga, tingnan natin kung talagang open siya. Baka lahat lang kwento. Tingnan natin kung pag na-invite na siya, pupunta talaga sa investigasyon mga kababayan ng ICI. Kasi si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, open talaga yon. Si Sandro sumulat pa mismo, mga kababayan sa ICI, na anytime niya at your convenience. Pupunta ako para makipagtulungan sa investigasyon dito sa mga alleged flood control scandal, lalo't itinuturo yung kanyang distrito.